5 minutes lang po habang iniayos lang po sandali itong mga gamit natin para lalong mas maganda po yung ating pong pagpupuri sa Panginoon. Amen po. Para yung ating sound system ay mas maayos po na pakinggan. Okay. Yeah. Okay, okay, tana po kanyan. Habang nagkukwentuhan lang po, habang piniprepare pa po ng konti. Okay. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Muli po, good morning po sa ating lahat. Amen. Start na po ba tayo, bro? Okay, okay na tayo. Okay. So, naka-live na po tayo ngayon. Ayan. Praise the Lord po sapagkat nga sa kagandahang loob po ng ating pong kapatid sa kakaabot ng kanyang kakayanan. Wala laman po tayo ginagamit ng Panginoon. Napapanood po tayo sa si Brother Jonathan, napapanood po tayo sa YouTube. Okay? So, yung mga kapatid po natin na nasa online ngayon sa FB. Una po, ito live sa FB. Ano po, good morning po sa inyo. At siyempre sa ating lahat na nandito ngayon sa room. Tama ba yun? Room. Di po church. So, ano ba yun? Di ba talas-tas lang po yun? Muntik na pong nahulog yung puso ko. Okay. Di ba, inaayos-ayos kanina di ba? Hindi, sabi nga, make it perfect Ayan, siyempre. Okay, salamat po sa Panginoon. So,
Handa na po natin ang ating mga sarili, ating mga puso sa ating pong pagsamba sa Panginoon. Tinatawagan ko po si Ephraim for Sunday ngayon, mga kabataan po magagamit. So, ang ating anak ang mag-i-MC para basahin sa ating salita ng Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Nayaan ko na pong tumayo ang ating mga kapatid upang basahin ang ating salita ng Diyos. Dito sa Mateo chapter 28 verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. 19, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. 20, at turuang sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tinatawagan ko na po ang ating opening prayer. Tayo po'y yumuko at manalangin. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus. Patuloy po namin, Panginoong, inalalapit ang puso ng bawat isa sa amin sa inyong trono, Panginoon. We glorify your name, patuloy, O God, na kami nagpupuri sa inyong pangalan, Panginoon. Ngayong umagang, Panginoon, we are praying, O Lord, for our hearts. Set our minds and our spirit, Panginoon, sa inyong mga salita, pati na rin po sa worship, Panginoon. We are very grateful, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng inyong blessings, Panginoon, sa buhay namin. At sa mga dumang araw, Panginoon, Ikaw ang aming gabay. Ikaw ang nagprotekta sa bawat isa sa amin. We continue to bless your name. We continue, Lord, to thank you for all your goodness and faithfulness in our lives. Lord, ngayong umagang ito, kayo nga po ang manguna sa gawaing ito. Kayo nga po ang maging sentro ng bawat miyembro na nandito, Panginoon. Kayo nga po, Panginoon, ang manguna magmula, Panginoon, sa worship hanggang sa pagtatapos, Panginoon, ng aming gawain, O God. Lord, we are praying, O Lord, na sa bawat oras na daraan, Panginoon, sa umagang ito, ang iyong presensya ang aming maramdaman, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, na ikaw ay dakila sa buhay namin. Kaya naman, Panginoon, kami nagtitiwala, O God, na gagawin mo, Panginoon, at ibe-bless mo ang bawat isa sa amin ngayong umagang ito. We also believe, O Lord, and pray na sa umagang ito, kayo nga po, ang gagabay, O God, sa aming pastor, pati na rin po, Panginoon, ang lahat ng gagamitin mo, Panginoon, sa likod ng pulpito. We are also praying, O Lord, na sa lahat po na nandito, mabuksan nga po ang puso namin, ang aming isipan, sa salita, Panginoon, na maririnig namin. Lord, we are also praying for gentleness and patience, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord, patatagin niyo nga po ang faith ng bawat isa sa amin, O God. Patuloy din po namin pinagpipray, Panginoon, ang mga miyembro, mga kapatid namin na hindi namin kasama, Panginoon. Pagamat, O Lord, wala po sila rito physically, O God. We know, God, na ikaw ay kumikilos sa kanilang mga buhay. Patuloy po namin pinagpipray, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatid na nakakaranas, Panginoon, ng kasakitan. May you heal them, O Lord, in Jesus' name. And sa kabuuan po, God, ng aming prayer na ito, our hearts, O Lord, kayo nga po, Panginoon, ang maglinis, O Lord, sa bawat isa sa amin. Lord, kayo nga po, Panginoon, ang aming pupurihin, pasasalamatan sa lahat ng panahon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po,
Di na tayo pong malakas sa palakpaking kaya katamong Ginoo. Amen po. Amen. Tayo po'y pinagpala. Amen. Tayo po'y masaya. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for your presence this morning. At alam ko po, ang bawat isa ay handang-handa ng magpuri at magbigay ng pasasalamat kay Lord. Amen po. Amen. Dahil ang biyaya ni Lord ay sapat. Ang Diyos ay tapat sa bawat isa sa atin. Amen po. Sabi po ng ating awitin, Jesus sa buhay ko, yung buhay natin na dating madilim, ang Diyos ang nagbigay ng kulay. Amen po. Tayo umawit, sumayaw, magpuri para sa Panginoon. Let's sing this song, Jesus sa buhay ko. Come on, church! Hallelujah! Bigay po natin ang pinaka-the best na papuri. Dahil sa umagang ito, tayo'y katatagpuin ng ating Diyos. Come on, church! Hallelujah! Bawat umaga, sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay. Come on, church! Umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa puso ko nagpupuri. Hallelujah! Mula sa puso ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ikaw kumilos at kumabay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko. Hallelujah! Come on, church! Let's exalt His holy name because He is worthy. Hallelujah! Minsan pa, sa bawat umagang kay ganda, ating awitin. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay. Come on, church! Umawit. Ating awitan ang ating Panginoon. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Ating siyang purihin mula sa ating mga puso. Hallelujah! We praise You. Mula sa puso ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Wala kang katulad, O Diyos. Jesus, sa buhay ko Ikaw kumilos at kumabay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko. Come on, church! Pasalamatan mo ang Diyos sapagkat ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay tapat. Come on, church! Palakpakan at awitan natin siya. At sabihin natin mula sa ating mga puso ang salamat. Hallelujah! Come on, church! Pasalamatan mo ang Diyos sa Kanyang ginawa sa iyong buhay. Salamat sa iyo. Sa mga kamangha-manghang ginawa at gagawin niya sa iyong buhay. Come on, church! Salamat. Pasalamatan natin si Lord. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa iyo. Salamat sa pagpapagaling. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagpapala. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin. Hallelujah! Come on, church! Let's sing salamat! Salamat! Salamat sa iyo!
ginawa. Minsan pa po, salamat, salamat. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa puso, mula sa puso ko nagpupuri. Mula sa puso ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papatay. Jesus, Jesus, sa buhay ko ikaw kumilos at gumabay. Wala sa iyo may papatay. Jesus, sa buhay ko. Hallelujah! Ikaw lamang ang Jesus sa aming mga buhay. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah! Come on, church! Patuloy na purihin, dakilain, itaas ang kanyang dakilang pangalan. At sabihin natin, salamat! Salamat! Come on, church! Salamat! Salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. For the very last time, salamat! Salamat! Salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Yes, Lord! Salamat sa lahat ng ginagawa mong kabutihan at kamanghamanghang bagay sa aming mga buhay. Come on, church! Our God deserves the best. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy po natin siyang purihin, pasalamatan mula sa ating mga puso. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Sa umagang ito, God, ang aming hinihiling, Panginoon, at dinidesire ng aming mga puso, Panginoon, ang maranasan ka, Panginoon, sa umagang ito, ang makatagpo ka, Panginoon, sa umagang ito. At alam namin, Panginoon, hindi mo kami bibiguhin, O God. Hallelujah. Patuloy po, nadamhin natin ang presensya ng ating Diyos. Our God is here. Amen po. Nandito ang Diyos. Sa simula pa, ang Diyos ay tapat. At palagi, siya ay sapat sa ating mga buhay. Tayo na dating makasalanan, tayo na dating namumuhay sa kadiliman, binigyan niya tayo ng liwanag. Kaya naman tayo ngayon ay naririto. It is because by the grace of God. Naririto tayo, church, dahil sa kabutihan ng Diyos. Let's worship Him in spirit and in truth. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship You, God. We worship You, Father God. Napakabuti mo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sa pangalan mo, Panginoon, ay may kaligtasan. Sa pangalan mo, Panginoon, may kagalingan. At sa tanging pangalan mo lamang, may katagumpayan. Come on, church, let's sing this song. Sa simula pa, ika'y naging tapat. Come on, church. At palagi, pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating,
Jesus. Oh, napakadakila mo, Panginoon. Let's sing this love song to our God. Hallelujah, Jesus. Sa simula pa. Sa simula pa, ika'y naging tapat. Holy Spirit, we thank you for your wonderful presence. At palagi, pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo ay galing. Come on, church, worship the living God. Sa pangalan mo ay gagalingan. Sa pangalan mo ay katagumpayan. Spirit of worship, Spirit of worship in this place. Sa pangalan mo, sa pangalan mo, sa pangalan mo. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Hanging sa pangalan mo lamang, Panginoon. Sa pangalan mo lamang, Panginoon, may tunay na kapayapaan. Sa pangalan mo, Panginoon, at sa piling mo, may tunay, Panginoon, na kaligayahan. Worship. Come on, church. Kung siya'y tatanggapin Hallelujah. mo at piliin, di ka na mangangamba. Wala nang dahilan para tayo Ikaw mangamba. ay anak ng Diyos. Walang dahilan upang matakot ka. Siya'y tatanggapin Hallelujah. mo at piliin. Come on, Di church. ka na mangangamba. Let's sing this song. Ikaw ay anak ng Diyos. At siya. At siya Hallelujah. ay tinanggap ko Hallelujah. at pinili. Di ako mangangamba. Di ako mangangamba, Panginoon, sapagkat ako ay iyong anak. At siya ay Hallelujah. tinanggap ko at Oh, pinili. Holy Spirit. Di ako mangangamba. Worship. Worship Ako in this place. Come on, ay church. at siya ay tinanggap natin at pinili. Di ako mangangamba. Tayo ay anak ng Tayo Diyos. ay anak Come ng on, church. Diyos. At siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Pangalan mo may kaligtasan. Come on, church. Pangalan mo Hallelujah. magaling. Paniwalaan mo ito. Paniwalaan mo ito. Pangalan mo may katagumpay. Hallelujah. Sa pangalan mo, Tanging sa pangalan mo lamang. sa pangalan mo, Paniwalaan mo ito, kapatid. sa pangalan mo,
tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng At Diyos. siya, At siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Hallelujah, Lord. Walang dahilan upang kami matakot sa buhay na ito. Walang dahilan upang kami mangamba sapagkat kami ay iyong mga anak. And we thank you, Lord, for that privilege na kami ay iyong tinanggap. Kami, Panginoon, ay iyong itinuring na iyong mga anak. Thank you, Jesus. Come on, church. Worship the living God. Pasalamatan mo ang buhay na Diyos. Pasalamatan mo. Pasalamatan mo ang Diyos. Hayaan mo mong lumabas sa iyong bibig ang iyong papuri, ang iyong pasasalamat sa Kanya. Come on, church. Oh, worship. Worship. Salamat, Panginoon. Salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa aming Panginoon. Salamat sa araw-araw, Panginoon. Nakasama ka namin. Hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Salamat sa iyong presensya na lagi, Panginoon, kasama namin. Kasama namin, Panginoon, sa araw-araw. Salamat! We thank you, Father God. We thank you, Jesus Christ. We thank you, Holy Spirit. We thank you for your presence this morning. Hindi mo kami binigo, Panginoon. At naririto ka, nararanasan ka, nararamdaman ka namin sa umagang ito. Come on, church. Huwag kang matakot. Hallelujah. Just enjoy the presence of the Lord. Ibigay mo yan kay Lord. Lahat ng mabigat sa'yo. Lahat ng daladalahin mo. Isuko mo yan kay Lord. Ibigay mo yan kay Lord. Hallelujah. We thank you, Father God. Oh, we worship. We just want to worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat sa napakasarap na umagang ito, Lord. Hindi mo kami binigo, Panginoon. Lahat ng takot, pangamba, Panginoon, kaba, wala na, Panginoon. Because you have said in your word, Panginoon, binigyan mo kami ng Espiritu, Panginoon, ng katapangan na nagmumula sa iyo. We thank you, Lord. Kaya handa kami, Panginoon, na lumaban at humarap sa mga pagsubok dahil nandyan ka. Palagi kasama namin. Thank you, Lord, sa napakasarap na umagang ito. Hindi namin pagpapalit, Panginoon, ang ganitong pagkakataon, Panginoon, na ang presensya mo ay aming dama at aming kasama, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang puso namin ngayon ay punong-puno ng kagalakan at punong-puno ng kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At lahat, Panginoon, ng sa amin, Panginoon, ibinibigay namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, Panginoon. Pasasalamat, pagsamba, tanging sa iyong pangalan lamang. Bigyan po natin ng malakas na palakpak si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
God. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Okay. Praise the Lord. Napakasarap pong umawit sa Panginoon. Amen. May touch po ako doon sa isang linya ng awit na sabi niya, huwag ka nang mangamba, anak ka ng Diyos. Amen. Amen. That's why, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, kapatid, sige po, ulit natin, kapatid, huwag ka nang mangamba, anak ka ng Diyos. Di ba? Amen. Praise the Lord. Huwag ka nang magduda, kapatid. Amen. Huwag po tayong magduda. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen po. Praise God. Napakadakila po ng ating pong Panginoon. At napakasarap po na sumamba. Tama po yung sinabi ng ating kapatid. O, ito na yung kapatid Jonathan, no? Niyayari ako. Hindi ako hindi po. Si kapatid na Jonathan ay nagpipicture, no? Upang sa ganoon po ay alam mo yun, yung mayroon siyang ipinost na parang imbitasyon. Tanging nga lamang yung naibigay po niya sa yung nailagay niya na picture ko doon ay nung panahon pa yata na medyo bata-bata pa tayong bagya. panahon pa ni basta medyo bata pa tayo doon. Ngayon mas lalo tayong bata ngayon wala na tayong ngipin. Mabalik sa pagkabata ng ating mga ngipin. Wala sila. Okay. Alam po ninyo, sa totoo lang, sa bawat pagtayo natin dito sa pulpito, parang good morning po sa ating lahat. Always po, challenge po sa amin ng mga manggagawa ng Panginoon na how na tayo ay parang dun sa pag-awit kanina, how na madala tayo sa rurok ng pagsamba. Ano po? So, ito ngayon, ipapahayag po natin ang salita ng Panginoon. At katulad nga ng palagi ko po binabanggit din, pakinggan po natin ng maayos ang salita ng Panginoon. Amen po. Amen. So, tumayo po tayong lahat mga kapatid sa reading po ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Ang ating pong pinaka-teksto ngayong umagang ito ay ating pong matutunghayan dito po sa Acts chapter 1, verse 8. Ganito pong sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ngunit, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Idagdag po ng Diyos ang pagpapala sa mga talata nating nabasa ngayong umagang ito. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito ay amin pong ino-offer sa iyo ang amin pong mga buhay, ang aming pong pagsamba, ang aming pong pakikinig ng iyong mensahe ngayong umagang ito. Ipinapasiyasat po namin sa iyo ang aming pong mga puso. Ano man ang nakikita mong karumihan, dalangin po namin na linisin po ninyo upang patuloy kami maging karapat-dapat. Alisin po ninyo ang lahat ng mga balakid upang kami mapagpala sa iyong mga salita. Hayaan mo na ang banal na Espiritu malayang kumilos sa bawat sa amin, sa aming mga puso. At pahintulutan po ninyo, Panginoon,
na bawat salita na may papahayag ngayong umagang ito ay magsilbing kalakasan, inspirasyon ng bawat isa sa amin. Salamat po. I-bless po ninyo, Panginoon, ang iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming sama-samang panalangin. Amen and amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. Amen. Praise God. Diretso po tayo kaagad sa mensahe. Ang ating pong, ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umagang ito ay ito na po. Ay pagkasimple na po, dalhin ang lunas. May date tayo ulit, September 7, 2025. Okay? Dalhin ang lunas. Paano makakaiba, no? Siyempre po, ang ating pong, itong tinutukoy po natin dito, dalhin ang lunas, spiritual. Yung kanta kanina, ang ganda eh. Siyempre, lahat naman ng kanta maganda. Kaya lang, kumbaga, umaakma po yung Christian song, yung kinakanta natin dito. Siyempre, maganda lahat yan. Kumbaga, umaakma lang dito sa ating pong kalagayan ngayon being, yung nga, sumampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, noong pong nakaraang linggo, di ba, natutunan natin ang yung pong napakalagang hamon. Ano po? Ano po itong napakalagang hamon na ito? Yung pong hamon natin ay huwag mong itago ang lunas. Di po ba? Iyon yung topic natin nung linggo eh. Huwag mong itago ang lunas. Ngayon po, ito ngayon, dalhin ang lunas. Di ba? Parang kung may pagkakaiba man, kunti lang ni po. Sabi po natin, sabi nga, huwag mong itago ang lunas. Dito sa huwag mong itago ang lunas, hindi po dito nagtatapos. Amen. Sabi ko nga, itong topic na ito ay bala mo continuation. Tama ba yung pagkakabanggit ko? Karugtong. Ano po? Karugtong po ng napag-aralan natin nung linggo. Bakit po sapagkat naniniwala po ako na kapag natagpuan po natin ang lunas, ano po, ang gamot. Babo, may karamdaman tayo, gumaling po tayo. Ano po? Hindi po natin dapat itong itago. Amen po. Kailangan po natin, ito nga, kailangan po nating dalhin ito at ibahagi. Amen po. Alam po niyo, maaaring naninibago ko kayo ngayon sa mensahe. Pero sabihan ko pong diretsahan, tayo po ay nag-i-encourage, nagpapalakas sa bawat isa to share the Word of God. Amen po. Yung bagang, alam mo yon, lagi kong kinikwento yon, yung punto na napakaganda po na tayo po ay makapagdala ng mga spiritual po, kaluluwa sa Panginoon. Amen po. Ng mga kapatid, ng mga kaibigan, kamag-anak, sa gawain po ng ating pong Panginoon. Okay. Parang ganito, sinulat ko po sa kodigo ko, tayo po, parang isang taong gumaling sa sakit dahil sa epektibong gamot. Yung ba po, tayo po, gumaling po tayo sa ating mga sakit. Parang mayroon tayong sakit. Gumaling po tayo. Ano po? Pastor, wala naman kaming sakit ha. Ito nga eh, ang pinag-uusapan natin spiritual. Ano po? Dati, mayroon po tayong sakit. Spiritual. O ito ngayon,
gumaling po tayo. Amen po. Gumaling tayo ni po. Di po ba? Nakilala natin ang Panginoon. Gumaling tayo spiritual. Hindi po yung literal na sakit, no? Spiritual yung tinutukoy po natin. So kung gumaling po tayo spiritual, po, natural lang po na po na ibahagi rin po natin ito sa iba. Amen? Siguro po, nakaranas ka ng kagalingan, di po ba? Nakaranas tayo ng kagalingan, alam mo na yung nagpagaling sa iyo, nakagaling sa iyo, kailangan din ng iba. Ikaw ba naman, masaya ka ba naman na ikaw lang yung gumaling? Amen po. Masaya ka ba na ikaw lang yung gumaling? Si Brother, nandyan po ba si Brother Condring? Yan o. Si Brother Condring. Gagawin natin halimbawa lagi si Brother Condring. Kapag may mga pagkakataon kukwentuhan kami, huwag kang magkwento sa kanya ng naramdaman sa katawan. Lagi siyang may kwento. Di ba? Bakit? Kasi naranasan niya eh. Madalas kwento niya ako, ay pastor, wala yan, ito lang yung gawin mo. Halamang gamot. Yung mga ganun baga. Di ba? Para bagang mababanaagan mo sa kanya na una po masaya siya. Parang hindi siya masaya na hindi niya maikwento. Gusto niya maranasan mo yung kanyang naranasan na siya gumaling. Gumaling din sa kanyang karamdaman because of that medicine, herbal. Di ba? Marami siyang binabanggit na gano'n eh. So kapatid, sana po tayo, tayo na nakaranas ng kagalingan spiritual, sana po hindi tayo maging masaya na tayo lang yung gumaling. Ibahagi rin natin yan. Sabi niya, dalhin din natin ang lunas doon sa mga kapatid na mayroong karamdaman. Amen po. Bakit? Upang sila man din ay magsigaling. Amen. So, ewan ko po kung nabasa po ninyo, pinus ko po ito sa aking kape. Sabi ko, kung si Jesus ang tanging butika ng kaligtasan, huwag mong suluhin ang supply, dalhin mo din sa iba. Amen po. Ay matindi po ito. Alam po ba ninyo, tayo po bilang mga naging Kristiyano, para tayong nalaman natin yung butika. Sabi nga, butika ng kaligtasan. Sino po yon? Ang ating pong Panginoong Jesucristo. Sabi ko, huwag natin suluhin yun. Ibahagi naman po din po natin upang sila man din ay gumaling. Amen po. First point tayo kaagad, Brother Jonathan. Ano po? Ano pong first point po natin? Ang sabi po natin dyan, ang utos ni Kristo dalhin. Ang utos ni Kristo dalhin ang mabuting balita. So, utos po yan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sa pagkaka-English, ganito the command of Christ, ang utos ni Kristo, bring the good news. Amen po. Pastor, ano ba ang mabuting balita na yan? Mamaya pa makikita natin ng mabuti yan. Sa Mateo chapter 28, verse 19 up to 20, bahagi lamang po, ito na lang po yung babasahin ko, pero medyo mas mahaba. Tama. Kaya tumayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Okay. Ang ating pong Panginoong Jesucristo sa mga talatang ito, kanina po binasa po ni Ephraim, yung ating pong, yung paunang pagbasa kanina, yung kompleto, 19 to 20. Dito po ang ating pong Panginoong Jesucristo ay nag-uutos. Ano po? Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Alam po ba ninyo, mga kapatid, gusto ko pong
himayin po natin, bago po tayo pumunta sa mga ilang mahalagang punto, gusto ko pong liwanagin yung pong salitang kaya't humayo kayo. Alam po ninyo ito mga kapatid, ito pong salitang humayo, minsan nabanggit ko na rin ito, kunyari na lang, hindi ninyo pa alam, para tayo po'y parang manabik. Diba? Itong salitang humayo po mga kapatid, hindi po ito opsyon. Hindi po option kundi utos. Kapag sinabing utos, hindi ito option kundi utos, ibig sabihin ay hindi siya bagay. Amen. Hindi siya bagay na pwede mong pag-isipan kung gagawin mo ba ito o hindi. Okay ba? Naintindihan po ba natin? Hindi ako masyadong mabilis. Ano po? Gusto kong makita natin yung kung gaano kahalaga ito pong sinasabi ng ating pong Panginoon, itong binanggit ng ating pong Panginoon Diyos, dito po sa Matthew chapter 19 verse 20. Ang ating pong Panginoon Diyos ay nag-uutos. Amen po. At sinabi ko po na itong utos na ito ay hindi siya option. Di ba? Kundi utos. Hindi siya bagay na pwede mong pag-isipan kung gagawin mo ba o hindi. Ito po ay obligasyon na dapat sundin. Antindi po, kapatid. Ito daw po ay obligasyon na dapat sundin. Alam po ba ninyo, siyempre po, alam naman po ninyo ito, pero kumbaga, siyempre para lalo nating may paalala sa atin. Yung option po, ano po ba ninyo yung boodle fight? Yung boodle fight. Naranasan na po ba natin nag-boodle fight? Siyempre po, lahat tayo siguro naranasan natin ito. Ang option po, mga kapatid, para pong yung boodle fight na pwede mong piliin kung alin ang gusto mong kainin at iwanan yung ayaw mo. Amen po. Parang ganun. Ang dami kaya. Di ba? Ay, ito na lang muna kakainin ko. Ay, yan, ayaw ko yan. Ano po? Yung utos po, mga kapatid, ito po ay command. Batas. Ano po? Wala kang choice o pagpipilian kundi sundin. Amen po. Ito po yung ibig kong sabihin. Kailangan po, napakahalaga po itong binanggit ng ating pong Panginoong Jesucristo sa talatang binasa kanina. Opo. Sa pananampalataya po, mga kapatid, spiritual, maraming bagay po sa Biblia ang hindi iniwan sa atin bilang suggestion lang. Opo. Kapatid, magbibigay po ako ng halimbawa, 2. Yung pong ibigin mo ang Panginoon, this is sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Parang nahihirapan akong magsalita, nasingaw. When sana kayo po sa ko, parang may pong gumaganon. So, ang sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, at iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Mga kapatid, alam po ba ninyo, itong pahayag na ito ng Deuteronomy chapter 6 verse 5, hindi po ito suggestion. Ito po ay utos. Ano po? Kaya nga po, sa atin, bilang mga Kristiyano,
talagang dapat po ibigin po natin ang Panginoon. Inuutusan po tayo na ibigin natin ang ating pong Panginoon. Amen po. At syempre po, pangalawa po dito, ay ito pong utos na ipangaral ninyo, sabi po niya, ang Ebanghelyo. Mark chapter 16 verse 15. Ito pong mga talatang ito ay pangalawa po, hindi po siya option para sa ilan lang, kundi mandato. Medyo mas malalim po ito, no? Mandato. Lagi kong naririnig yan sa mga politiko eh. No. Hindi ko gaano naririnig sa mga kontraktor. Sa mga politiko lang. Mandato para sa lahat ng alagad. Kaya kapag narinig mo ang salitang yan, ano po yung mandato, ibig sabihin ay hindi ito kung kailan mo feel. Ano po, ulitin ko na lang po, hindi ito kung kailan mo gusto o feel mo. O kung may oras ka. Kundi dapat seryosuhin at gawin dahil ito ay utos ng Diyos. Amen po. Ang alin po, Pastor? Yung pong ibahagi ang salita ng ating pong Panginoon. Amen po. Yung i-share po natin ang Word of God. At ang pagbabahagi, mga kapatid, ng salita ng ating pong Panginoon, sabi ko nga sa aking kudigo, hindi lang gawain ito ng pastor o misyonero, kundi lahat ng tumanggap ng kagalingan mula sa ating pong Panginoong Jesucristo ay may responsibilidad na ibahagi ito o ipasa ito. Ang Kristiyanong walang puso para sa kaluluwa ay parang ilaw na tinakpan. Ano sa palagay po ninyo, yung ilaw po na tinakpan? Kahit na po ito'y nakaswitch, ano sa palagay po nyo? Walang sa nakalagay kasi sa kudigo ko, silbi. Pero tama din po naman po yan. Po. Di ba? Nakatago, natakpan walang liwanag. Kung walang liwanag, ano po yun? Walang silbi. Wala pa. Magkaiba pa rin. Sabi narinig ko, walang dilim, sabi niya. Kapatid, ang tunay na Kristiyano po ay hindi lang nagtataglay ng ilaw, kundi dapat nagbibigay ng liwanag. Amen po. Hindi mo lang po dapat dala yung ilaw. Saan kasi yung nawakan nung linggo? Ito, actually, hindi basta-basta, inawakan ko na po nung linggo ito. Dapat tayo po ng mga Kristiyano, hindi lamang tayo nagdadala ng ilaw. Ano po? Kundi po, nagbibigay ng liwanag. Amen po. Pero alam po itong tinitignan, itong hawak ko na ito, kung ito yung larawan po natin, being a Christian, delikado po. Hindi naman po maganda. Ganda kaya ang ilustrasyon ito. Alam po ba ninyo kung itong spotlight na ito? Kung ilarawan, kung sa spotlight lang, yung literal na napakaganda. Pero kung ilarawan mo ito bilang mga Kristiyano, hindi po maganda. Bakit po? Ito po, nagliliwanag sa malayo. Pero doon sa lugar niya, madilim. Kita ninyo yung halimbawa niya? Ganyan mo, ang liwaliwanag doon. Pero dito sa kinaroonan niya, ali. Sana po, maging Kristiyano tayo, na maging doon sa mismong kinaroonan natin ay maliwanag. Amen po. Baka iniisip mo, bakit kaya hanggang ngayon hindi ko pa nadadala si Mrs.? Bakit kaya hanggang ngayon hindi ko pa nadadala sa Panginoon natin? Baka madilim ka.
Amen? Baka madilim ka doon sa kinaroonan mo. Amen po? So, aral din sa atin ito, mga kapatid. So, sabi ko, pero kung walang puso para sa kaluluwa, yung mga Kristiyano, pero kung walang puso para sa kaluluwa, ibig sabihin, walang malasakit na mailapit ang iba kay Kristo. Nawawala ang layunin ng pagiging ilaw. Maaring maliwanag sa loob, pero walang epekto sa labas. Opo. Napag-usapan na po natin nung nakaraang linggo, yung the importance of light. Ano po? Napakahalaga po yung ilaw. So being a Christian po, dapat po tayo po yung nagliliwanag. Ano po? Nakikita sa atin ang tunay na larawan ng isang Kristiyano. Eh, siyempre, baka biglang-bigla naman, ano ninyo ko, Pastor? Nagliliwanag naman talaga ako hanggang nga doon sa bahay. Talagang ipinapamuhay ko naman. Siyempre po, praise the Lord. Ano po, praise the Lord po nun. Kaya minsan talagang sadya pong bakit ko nabanggit ito? Kasi may baka sabihin niyo, nagliliwanag na po na, bakit? Ayaw pa rin eh. Ayaw pa rin eh. Eh siyempre, wala na tayong magagawa doon. Ang importante po, yun, nagliwanag ka. Nagliwanag ka. Eh hindi nila pinansin yung liwanag mo, wala ka ng kasalanan doon. Amen po. Wala kasalanan doon. Importante po doon, nagliwanag ka. Ang mahirap po doon, yung hindi ka nagsilbing liwanag. Yun po ang sinasabi po natin. Ano po? So, Matthew chapter 9, verse 36. So, nais ko pong ipakita po dito, yung punto po na, yung, kung paano po ang ating pong Panginoong Jesucristo. Basahin po natin. Matthew chapter 9, verse 36. Sabi po niya, si Jesus mismo, nang makita niya ang mga tao, nabag siya sa kanila gaya ng mga tupang walang pastor. So, dito po sa mga talatang ito, ipinapakita niya yung kahalagaan na malaman po nila, malaman po nila yung patungkol po sa kaligtasan. Ipinapakita niya yung kahalagaan na mabigyan po sila ng lunas sa ating pong topic ni po. Matindi po yung ipinakita po ng talata. Nahabag po siya sa kanila, gaya ng mga tupang walang pastor. Sino itong mga tupa na ito na walang pastor? Yung mga hindi nakakilala sa ating pong Panginoong Jesucristo. Yung mga taong walang Diyos. Hindi magpahanggang sa ngayon, hindi pa nila nakikilala ang ating pong Panginoon. Yung kapatid, diretsahan po. Gusto ng ating pong Panginoon na gamitin tayo, na maging daluyan ng kanyang pagpapala, maging kasangkapan upang ang mga taong ito ay makakilala rin sa Panginoon. Alam po ninyo, sa aking pong pag-aaral, ito pong ginamit ng ating pong Panginoon Diyos na itong habag po dito. Alam po ba niya itong habag na binanggit po dito? Kung pag-aaralan mo sa mga komentaryo, nakita ko po ito. Doon po sa Greek, mahirap nga lamang pong basahin, hindi ko na po nailagay po sa ating pong kodigo dyan. Yung pong isplagchizume. Napakahirap pong basahin, kaya hindi ko na po sinulat eh. Ang ibig niya pong sabihin, itong pagkahabag na binabanggit po dito ay hindi po simpleng awa, kundi yung pinakamalalim po na habag na galing po sa kaloob-looban. Ito po yung naramdaman ng ating pong Panginoong Jesucristo. Nung makita niya ang mga tao, nahabag po siya. Pastor, mayroon pa bang mga halimbawa na para maliunawan na natin yung salitang habag na yan?
Opo, actually marami pong halimbawa yung pagkahabag. Kayo po, nakaranas na po ba kayo ng yun doon sa sitwasyon? Naranasan na po ba ninyo yung sitwasyon na nahabag kayo? Di po ba naranasan na natin, po? Lahat tayo, ako man din na naranasan natin. Nahabag po tayo. Sa Biblia. Sino yung nahabag kasi sa Biblia? Yung sa Biblia po, mayroong nahabag sa Biblia liban sa Panginoong Jesucristo. Yung mayroong pong binugbog. Diba? Nahabag po siya. Pero wala siyang, kayo na pong magdugtong, wala siyang ginawa. Ano po? Wala siyang ginawa. Nahabag po siya pero wala siyang ginawa. Sana po, huwag tayong maging katulad ng taong ito. Sana po, sa ating pong pagkahabag, meron tayong gagawin. At ang tanong po dyan, Pastor, ano pong gagawin namin? Di yung i-share po natin ang Word of God. Yan ka na naman na, Pastor. Hindi nga kami marunong Hindi kami marunong mag-share. Mamaya po, mayroon akong babanggitin dyan. Hindi ako marunong mag-share. Pero mayroon po akong pauna na ngayon. Kung hindi ka marunong mag-share, di mag-invite ka. Di ba? Mag-invite ka. Sa gawain ng ating pong Panginoon. Katulad ngayon, ipag-imbita po natin ang gawain po ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, malapit na po ang ating anniversary. Kung ang bawat isa lang sa atin ay mag-isa, o yung bawat isa ay magdala ng isa. Ilan tayo ngayon? 50 ka mo na lang, mabilis na bilang. Pero hindi lang siguro, no? Kundi maging 100 po tayo. Di po ba napakadali po nun? Laksa-laksang anghel ang magpupuri sa kalangitan. Amen. Kasi nga isang kaluluwa lang daw ang lumapit sa ating pong Panginoon maligtas, ay laksa-laksang anghel ang nagpupuri sa langit. Kapatid, ang pananampalataya na walang malasakit ay parang kandila na hindi sinindihan. Alam po ninyo, sometimes masakit po itong word na ito. Pero siyempre sa spiritual, katotohanan po nito. Totoo po ito. Kung tunay tayong pinagpala ng kaligtasan, dapat lumabas ito sa malasakit sa kaluluwa ng iba. Dapat po nakikita, magkaroon po tayo ng malasakit sa kanilang kaluluwa. Mapapahamak sa impyerno Di po ba? So, ang mga unang alagad po sa Biblia, mga kapatid, kung maalala po ninyo, mga alagad po ng ating pong Panginoong Jesucristo ay mga ordinaryong tao lamang. Kung papag-aralan po natin yung gospel, actually gospel naman po, lahat yan. Pero banggitin ko lang po yung ano bang ibig sabihin ng gospel, Pastor? Mabuting balita. Gospel lahat yan. Pero tukuyin ko lang po yung 4 po, yung Mateo, Mark, Luke, dyan. Ano po ninyo? Itong mga binanggit ng mga sumulat na ito, tungkol po sa kung yung mga degree po ng mga alagad, mga ordinary men in women. Karamihan po sa kanila, mga mangingisda. Daw na mayroon ding maniningil ng buwis, tax collector, at saka mayroon pa pong isang, ano kasi yung isa, yung sumulat po ng aklat ng Luke, ano kasi yung posisyon niya? Ano kasi yung natapos niya? Yes, doctor. Wow, talagang may naiiwan. He is a doctor. Amen po. Si Dr. Luke. Sa kabila po ng kalagayan ng mga taong ito, bagamat sila po ay mga ordinaryong tao lamang, ginamit sila ng Diyos.
upang ibahagi ang mabuting balita. At siyempre mga kapatid, unang-una na po dyan sa listahan ng mga alagad ng ating pong Panginoong Jesucristo ay si Andres. Amen. Meron bang pangalan dito, Andres? Parang wala na po. Si Andres po, hindi po, wag mong malitin na pangalan. Ang pangalang Andres, isa po yan sa alagad ng ating pong Panginoong Jesucristo. Diba? Simpleng alagad, pero siya ang nagdala kay Pedro o nagdala kay Pedro sa Panginoon. Amen po. Siya ang nagdala. Sa John chapter 1 verse 41 up to 42. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito. Pakinggan ninyo mabuti itong talata, basahin ko na lang po. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito. Sino? Si Andres. At kanyang sinabi sa kanya, dramahan natin ng konti. Pedro, natagpuan namin ang Mesyas. At alam mo kung ano ang kahulugan ng Mesyas? Kristo. And then yung 42, ang sabi po niya, at siya'y isinama ni Andres. Sino? Si Pedro kay Jesus. Tinagnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw si Simon na anak ni Juan, ipapangalan sa iyo ay Sipas. Ang kahulugan ng pangalang ito'y Pedro. Oo, mga kapatid, sa Biblia po, wala na tayong ibang mapapansin na sinulat na nadagdagan pa yung dinala ni Andres sa ating pong Panginoon. Si Pedro lang na kanyang kapatid. Kapatid, meron ka bang kapatid? Baka hinihintay din niya na dalhin mo siya sa Panginoon. Amen? Baka hinihintay lang niya. Baka yung kapatid mo na yan, ang tagal mo nang pinipray sa Biblia, Lord. Sana pong kapatid kong ito makakilala rin sa Panginoon. Sana madala ko siya sa Panginoon. At mga kuminsan, nagtatanong ka, Panginoon, bakit hanggang ngayon, hindi mo pa tinutugon yung panalangin ko? Hindi mo alam mo, yung kapatid mo pala na matagal na naghihintay na yayain mo siya. Magpangga ngayon kasi hindi mo pa siya niyayaya. Amen. Isang tao lang ang dinala ni Andres. Pero alam po niyo, ito po yung napakaganda. Si Pedro po ginamit ng Diyos upang maligtas ang libo-libo. Saan po yan, Pastor Dom? Sa aklat po ng Acts. Amen po. Oo, nag-iisa nga lang yung nadala ni Andres sa Panginoon. Pero itong dinala niya ito, nung mangaral siya sa saklan, 3,000 isang araw lang tumanggap sa Panginoon. Baka hindi mo alam, kapatid, yung nag-iisa na madala, hindi ko sinasabing kagaya mo si Andres, pero malay mo, baka yung madala mo sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, maging kagaya ni Pedro na gagamitin din siya ng Panginoon upang maraming makakilala sa Kanya. Amen po. Ito na yung binanggit ko kanina. Kapatid, huwag kang matakot. Huwag kang matakot magsimula sa maliit. Baka ang isa na madala mo kay Kristo ay maging daan ng kaligtasan ng napakarami. Meron nga akong hamon dito sa kodigo ko. Hamon ko sa bawat isa. No. Kasi si Andres nagdala siya, dinala niya ang kanyang kapatid sa Panginoon. Sa aking pong kodigo sinabi ko, sino ang dapat mong dalhin kay Jesus sa darating na linggo? Oh, matinding hamon ito Sino? Sino kaya? Pwede ba tayong mag-isip? Sino kaya ang pwede kong dalhin sa Panginoon sa darating na linggo? Kaya ba natin yun? Nanahimik? Kaya ba natin yun? Hindi natin kaya, pero kaya yan ng Panginoon. Kung ipapanalangin natin sa Kanya, ilalapit natin. Siguro po, umpisahan po natin, Pastor Don, anong gawan ko para makapagdala ako?
alam po niyo, napakagandang start. Magbigay po ako ng tip. Connect. Connect. Di ba? Connect. Makipag-connect ka sa Kanya. Siyempre, paano mo madadala sa Panginoon yung gusto mong dalhin sa Kanya kung hindi ka makipag-connect sa Kanya? Di ba? Hindi mo siya kakausapin. At siyempre po, kinakailangan po sadyain mo. Amen. Hindi po yung, bahala na, kung ano, importante, ipinag-pray ko na. Ano po ninyo? Ito nabanggit ko na ito pero ulitin ko. Dapat po, kung gusto po nating magdala ng mga kapatid sa gawain ng Panginoon, dapat po intentional. Amen po. Intentional po dapat. Intentional. Kausapin mo. Kapatid, matagal na kitang pinagpipray. Matagal na kitang pinagpipray. Na ano po, sabi niya, na makasama kita sa gawain ng Panginoon. Nabigla ko. Oo nga po, sa totoo lang, ang tagal ko nang hinihintay na yayain mo ako, hindi mo ako niyayaya. Lain mo na? Diba? Sasabihin sa'yo ng ganon. Ang tagal ko nang nabibless kasi ako sa iyo eh. Ang tagal ko nang hinihintay na yayain mo ako, hindi mo ako niyayaya. Salamat naman. Niyaya mo na ako. O di, tara na, hanakan nito. Amen po. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon Diyos dyan? Opo. Praise God. Amen. Ulitin ko po yung hamon. Sino ang gusto mong dalhin sa Panginoon sa darating na linggo? Mag-isip po kayo sa mandali. Mag-create kayo sa inyong isipan. Si sister. Si sister kayo. Si brother. Opo, at yung kayo, kapatid. Siyempre, unang-una, ipag-pray po ninyo sa Panginoon. Lord, i-bless po ninyo. Bigyan po ninyo ako ng lakas. Mamaya po makikita natin yan. Pero ito, bigyan niyo ako ng lakas para masabi ko sa Kanya na invite ko sa darating na linggo. Yung mga ganun. Pero alam po ninyo kung minsan po, din lang natin alam, matagal na tayong hinihintay. Siyempre, nahihiya naman na basta na lang pupunta dito sa church. Di ba? Alayang kakilala. Biglang-bigla po, darating na lang dito. Hindi po siguro. Akala nga nila, minsan may nakausap ko akala nila ang church natin para lamang sa mga garong, leasing, albaro. At saka, akala nila ganun lang. Akala na sa atin lang itong church na ito. Kasi, pasensya na kayo, nabanggit ko yung mga apelido na ganun. Kasi nga tayo po yung parang, kakilala dito sa baryo. Akala nila ganun lang. Pwede ba kaming pumasok dyan? Sabi nila. Hindi, totoo ito hindi po ako nagbibiro. May nagtanong sa akin, pwede ba kaming pumasok dyan? Alam po rin, sabi ko, siyempre oo naman, sabi ko. Di ba ninyo nakikita yung placard natin na nandyan noon? Sa'yo wala na yung placard natin dyan yung signboard natin dyan. Ano nakalagay kasi doon? Everyone, welcome. Di ba? Kaya lang siyempre, kahit na nababasa nila yun, alam po naman sakit ng mga Pilipino yung, naiya ako, sabi po niya. Doon tayo papasok. Yun ang natin, katungkulan natin. Po, doon tayo papasok. Alisin natin yung kanilang hiya. Amen po. Invite natin sila. Number 2, sa ating pong, sabi niyan, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito na po, yung binabanggit ko kanina. The power of the Holy Spirit. He is the one who helps. Siya ang tutulong. Amen. Kaya nga, doon po sa ating teksto, binasa ko kanina, sabi natin, ngunit tatanggap kayo ng, kapangyarihan. Pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko. Kapatid, ang pagdadala ng lunas, ito pong sakit na espiritual, ay hindi sa sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Siya ang magbibigay ng tapang
sa mahiyain, karunungan sa walang alam, at lakas sa mahihina. Amen. Naalala po ninyo, yung pong binabagit ng salita ng ating pong Panginoon, marami po actually sa gospel. Sabi niya, huwag kang matakot, sabi po niya, ako ang magsasalita. Di ba? Tangan nga lamang kung minsan may mga pangangatwiran ng iba pangangatwiran ng iba. Ano yung pangangatwiran na yon? Panginoon, sabi niya, ganito yung prayer niya, Panginoon, bigyan mo lang ako ng karunungan, magiging marunong lang ako, magpapagamit ako sa iyo. Tama, mali. Sa palagay po ninyo. Mali po. Parang ganito yan eh. Sabi ng iba, Panginoon, pagpapalain mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo. Tama, mali. Mali din. No po? Mali din. Bakit? Kasi sabi niya, seek ye first the kingdom of God in His righteousness. In all these things shall be added unto you. Di ba? Nauuna po, kung mapapansin po natin, una po yung seek before blessing. Seek ye first. Unahin mo muna ang Panginoon. Ang gusto ng iba, pagpalain muna sila bago sila maglilingkod. Bakit kaya ganoon? Kasi alam po niyo kung minsan, may mga tao pong kapag sila'y napagpala, wala na sila sa Panginoon. Amen po. Kung minsan wala na sila sa Panginoon. Napapansin po ninyo yon? So, sa karunungan po, hindi po ba, tumayo ka muna. Tumayo ka. Di ba sabi niya, kapag kayo'y tinawag, sabi niya, ako ang magsasalita. Diba? Makalukluk ka mo. Magsasalita ka ba, makalukluk ka mo? Kinakailangan tikdo ko. At kapag tumayo ka, ang Panginoon ang magsasalita. Alam po ninyo, kwento ko lang ito. Nabibless po ako sa sa prayer meeting. Ini-encourage ko kayo si pastor. Sa prayer meeting, grabe po, kanina po yung maymay. Kanina po yung maymay ganyan. Ito kanina yung maymay. Wala, no? Alaya na yung maymay na yun. Iyang opening prayer sa Friday. Ay, maniwala kayo kapag, si Maymay! Baka hindi niyo po kilala si Maymay. Hindi naman natin ano po. Pero isipin po ninyo, si Sister Daday, baka hindi niyo napapansin. Nag-opening prayer yan. Nag-opening prayer siya nung sabi niya, hindi pa ako marunong. Ay, ang Panginoon ang magsasalita. Ay ko, habang nagpipray siya, I know, glory to God. Moving of the Holy Spirit. Alam mo yon yung may mga nagpipray ko minsan. Brother Endring, mayroon din siyang gift na prayer eh. Tampuntong kuminsan, tataba ka katawan. Yung mga ganon. Alam po niyo, abang mag-pray Sister Daday, nung nakarang Friday, alam mo, there is something, yung pong moving of the Holy Spirit. Alam po ninyo, kapag kayong buhay po natin, binigay natin sa Panginoon, Panginoon, ikaw na pong bahala. Ito ang madalas kwento natin. Madalas kwento natin ito. Na-appoint ka as opening prayer, o ano pa man, song leader, etc. Di ba, bago tayo umaakyat dito sa pulpito, niisip natin, ito yung aking sasalitain pagdating ko dun sa pulpito. Ito yung aking intro. Ang dami kayang pumapasok sa isipan mo. Pero alam po ninyo, pagdating po ninyo dito, naranasan po ba ninyo yon? Pagdating nyo dito, yung mga pinaplano mo, hindi mo naman, minsan nga isa nga doon, wala kang nabanggit eh. Di ba? Alam po ba ninyo kung bakit? Naniniwala ko, that is the moving of the Holy Spirit. Yung kilos ng banal na Espiritu. Amen. So, sabi nga, siya ang magbibigay ng tapang sa mahihiyain, karunungan sa walang alam, at lakas sa mahihina. Amen. Amen po. Si Pedro po, sabi ko nga, dati natakot at ikinayla ang Panginoong Yesus sa harapan ng maraming tao dahil lamang po sa pagtatanong ng isang babae, dalanggita.
Ano po, natakot po siya. Subalit, nung tanggapin po niya ang kaloob ng Espiritu Santo, ano po, ginamit siya ng ating pong Panginoon. Acts chapter 2, sabi ko kanina, naligtas ang libo-libo. Mga kapatid, sabi ko, ganito rin ang gagawin ng Espiritu sa atin kapag tayo sumunod sa kanyang banal na kalooban. Bibigyan niya tayo. Ito maganda sana na prayer po natin eh. Bago natin gawin ng isang bagay, panalangin natin, Lord, Panginoon, Holy Spirit, bigyan po niyo ako ng tapang. Bigyan po niyo ako ng lakas. Dapat ganun po. Sabihin po natin, Espiritu Santo, gamitin mo ako. Napakagandang panalangin po yun, kapatid. No? Tulungan mo ako. Hindi ko kaya ito. Sabi ko nga, huwag mong isipin na hindi ka marunong o hindi ka marunong magsalita. Ito, lagi na natin binabanggit, ang Espiritu ang magbibigay sa atin ng karunungan. Amen? Kaya, no need to worry. Gusto ba ninyo magamit sa Panginoon? Kailangan lang po yung binabanggit lagi ni Sister Jam, yung step of faith. Ano po? Yung kinakailangan nating humakbang. Kapag ka naihakbang na natin yung una, hindi na po mahirap. Tandaan po natin to, hindi na po mahirap yung pangalawa. Amen po? At lalo pong hindi na po mahirap yung pangatlo. Sa pagtakbo ng sasakyan, kami po ng mga driver, just to yung malaman po ninyo, ang mahirap lang yung entrada talaga, yung ikambyo mo yung permera. Madalas po dyan, namamatay po ang sakyan. Yung dikambyo ay the clutch. Madalas po namamatay mo sa sakyan. Pero kapag na-overcome mo yung permera, na ilagay mo doon sa segunda, medyo okay na yan. At ito po yung maganda. Kung dadalhin mo sa spiritual, di ba? Permera, segunda, tercera. Maganda na po yung takbo yan. Kapag inilagay mo na, ano kasing tawag natin yung pang-apat? Kwarta. Alam po ba ninyo, sa naglilingkod sa Panginoon, pagka sumusunod ka sa kanyang kalooban, hindi po nawawala yon yung biyaya. Sabi nga niya, kwarta na, sabi po niya. Kwarta yung sinasabi po niya. Hindi naman po yung given na po yun, kapatid. Sabi nga, kapag sinunod po natin yung kalooban ng Panginoon, given na po yun. Mayroon pong pagpapala. Ito, naaayos ang lahat. Di po ba? Number 3, and this is the last. Number 3 po, last. Sabi natin dyan, ang layunin ng Diyos. O the purpose of God. Ano nga ba ang purpose ng ating Panginoon? Lahat ay makarinig. Ear, hanangapin po. Yung makarinig po sila ng tungkol saan? Ng salita po ng ating pong Panginoon. Basahin po natin ang talata natin, ikalawang Pedro chapter 3 verse 9. Ay, matindi po ito, kapatid. Papaalalahanan po tayo dito. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Tama ba? Parang magkaiba niyo po. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuod sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Sasalin ko po dito, ang Panginoon ay hindi nagpababayan sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan.
hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Ano po yung pangako na iyon? Yung pong pangako na ang Panginoon ay muling babalik. Amen po. Bakit hindi pa bumabalik ang ating pong Panginoon? Dahil po sa mga sinasabi nating mahal po natin na hindi pa po nakakakilala sa Kanya. Amen. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. Bakit? Sapagkat hindi niya nais na kayo yung mapahamak. Amen po. Tignan po natin. Yung pong chance. Yung pong chance. Ang Panginoon po, bibigay po siya ng tsansa, palugit, upang sa ganoon po ay ang lahat ay mangaligtas. Sabi nga ng kanyang salita, mangaligtas, ang lahat ay mangaligtas. Kaya nga sabi natin sa ating kodigo, ang puso ng Diyos ay kaligtasan